Si Pedring ay nakakita ng itlog ng tikling sa kanilang likod ng kanilang bahay sa may talahiban, sapagkat ang kanyang trabaho ay tagagapas ng talahiban doon sa likod ng kanilang bahay, doon sa lugar ng Bacolod na island sa Talisay. Sapagkat na-confirm ni Pedring ng itlog na kanyang nakuha ay itlog yaon ng tikling, sapagkat doon niya nakuha sa may talahiban, sapagkat naririnig niya ang mga huni ng tikling doon sa kanilang likod ng bahay sa may talahiban, sapagkat ang tikling ay isang yaong ibon na nakatira sa may talahiban. At ang itlog ay pinalimliman niya sa mga inahing manok para sumabay sa pagpisa. At ang itlog na ito ay napisa at naging sisiw, at lumaki ang ibon na ito at tinawag itong tikling. At ito'y naging panabong, at nang ito'y lumaki na ay sinubukan ito na ilaban sa pista, at ito'y nanalo, sapagkat napahanga ang mga tao dito at napakagaling at napakahusay. Ang tikling na ito ay kulay itim at maliit lamang kumpara sa manok, at ayaw labanan sapagkat ito'y hindi naman manok, kundi ito'y isang ibon na tikling. Sapagkat nalalaman ni Pedring kapag ilaban ng kanyang manok na tikling ay mayroong potensyal na manalo, sapagkat nakikita niya ang manok na napakahusay at napakagaling. Ito'y walang kondisyon pala. Ito'y pinapakain niya lang ng bigas upang wala siyang panggastos. Bigas lang inakain niya o iba ng palay at tubig. At napalaban ito ni Pedring sa mga mananabong na sikat at mayayaman tao, gaya ni Sigani na may mutya ng buntot ng butiki. Sigani ay pinakamahusay na manok at kilala sa bayan. Ay hindi pa ito natatalo, sapagkat ito ay may mutya ng buntot ng butiki at kilala siya at mayamang tao. Samantalang ito si Pedring ay taga linis ng mga kakahuyan at mga kubunan. Si Pedring ay simple nanalo na sa isang beses, sapagkat inganyo siyang lumaban upang subukan labanan si Gani na may mutya na buntot ng butiki. Sa unang laban ni Pedring at ni Gani ng kanilang manok, unang sagupa pa lang manok na tikling sa manok ni Sagani ay tinusik lang ang manok ni Sigani na may mutya ng buntot ng butiki, sapagkat ang manok ni Pedring ay isa lamang itong tawag na tikling na kumbaga ay kaya lumusot kahit saan man lang sa mga kubunan. Ito hindi masyado lumilipad at nakaabang lamang, at isang tusik lang ang manok ni Gani na si Gani ito'y sikat na may mutya ng buntot ng butiki. Isang tusik lang ang kanyang manok at napahandusay agad, at ang mga tao doon sa sabungan ay nagsisigawan, sapagkat sa galing ng manok ni Pedring, hindi nila akalain na ang pinakasikat at pinakamagaling na mananabong ay tinalo lamang ng isang pipitsuging tao na sa pamamagitan ng manok na tikling, pagkat ang manok na tikling ay isa lamang itong ibon na kulay itim at tumatakbo doon sa mga kubunan. At si Pedring ay nagpagpundar agad ng bahay, nakapasiminto agad siya at nakapaghiro agad siya ng bahay niya, at maayos-ayos niya ang kanyang buhay, sapagkat sa gayon ay unang panalo ni Pedring ay sa kalaban ng buntot ng butiki. At si Pedring ay tuwing papasok sa sabungan ay nakasuot siya ng sombrero na parang cowboy siya, at siya'y sikat na sapagkat siya'y nanalo
At ito'y nabalitaan na sikat na mananabong na ang pangalan ay si Inting. Si Inting na ito ay sikat din at napakayamang tao, kilala sa bayan ng Talisay, na si Inting ay may bertod ng gabi. At hinamon ni Inting si Pedring ng sabong sa malaking posta. At hindi naman ito tinanggihan ni Pedring sapagkat siya ay mananabong na at sikat na mananabong. So si Pedring ay pag pumasok sa sabungan ay nakasuot ng sombrero na parang cowboy at maraming bodyguard at nakabaril ang mga bodyguard nito. Si Pedring ay sikat na rin at makalaban ng grupo ni Inting na may bertod ng gabi. At ngayon, nung unang labanan nila ni grupo ni Inting sa unang sagupa, ay napakpareho magaling ang manok niya dalawa. Tao'y nagsigawan dahil sa labanan na kung titingnan mo, hindi mo makikita. So sobrang lakas ng manok. Hiyawan ang tao doon sa sabungan sapagkat ang labanan na manok nila ay pareho magaling at hindi makikita ang manok sa bilis nilang gumalaw. At sa laban ay takbuhan ang mga tao sapagkat naubos nila ang buong area ng sabungan na yun sa labanan. At ang manok ni Inting ay tinanggalan ng balahibo. Ang manok ni Inting na may mutya ng bertod ng gabi ay naubos ang kanyang balahibo. Unti-unting itong tinanggalan ng manok ng tikling na ito. At wala ng balahibo ang manok ni Inting na parang sinawsaw sa init na tubig na tinanggalan ng balahibo na balat na lang natira. Nagtaka ang mga tao sa manok na ito ay napakagaling ng manok na tikling sapagkat ang kalaban ay tinanggalan ng balahibo at wala ng balahibo ang manok. Nag-declare na sumuko na lamang sapagkat hindi na makalipad ang kanyang manok sapagkat ito'y wala ng balahibo. Nagsigawan ang mga tao sa loob ng sabungan sapagkat wala ng balahibo ang manok ni Inting na may mutya ng bertod ng gabi. At si Inting ay sumuko na lamang sapagkat wala na sa magagawa sapagkat ang kanyang manok ay wala ng balahibo at sumirindir at hindi na lumipad ang kanyang manok. At si Pedring ay sumika sa buong isla ng Talisay, Bacolod at sa binansagan na mananabong. At tuwing magsabong siya ay nakasuot siya ng sombrero ng parang cowboy at may mga bodyguard at mga debaril. At siya ay lumawak kanyang mga manukan na tinatawag na farm. At daming bumibili sa kanya ng manok upang palahian. At doon siya yumaman at mga itlog ng mga lahi ng mga tikling na manok at manok na tikling na pinapalian ay mamahalin ng isang manok na binibinta ni Pedring. At sa Pedring lumawak kanyang asyenda ang kanyang manukan dahil lang sa sabong. At si Pedring ay may humahamon sa kanya sa ibang bansa upang doon na magsabong.